buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Disempowered Death. Lucas 7:11 hanggang 15. Nagpunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Nasa lubong nila ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, "Huwag ka nang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kinalalagyan ng bangkay at tumigil naman ang may pasa nito. Sinabi niya, "Binata, makinig ka sa akin, bumangon ka." Naupo ang binata at nagsalita at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Isang napakalungkot na eksena kung saan ang isang babaeng balo na may kaisa-isang anak na lalaki ay namatayan pa ng anak. Isa sa mga pinakahirap gawain sa ministry, lalo ng mga pastor, ay yung pumunta sa mga namatayan, magbigay ng comfort, magbigay ng pakikiramay sa mga nagdadalamhati, lalong-lalo ko ang mga pamilya ay walang kahanda-handa sa kanilang kalooban sa naging kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Death of loved ones, one's own death, could cause grave pain. Isa na yata sa mga pinakamadalalim na kirot ng buhay ay ang mamatayan ng mahal mo. Tulad ng sa 2 Kings 2:20, 1-5, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah went to him and said, "This is what the Lord says, you are going to die, you will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Hezekiah wept bitterly. Tinaningan ang buhay ng may sakit na hari, propeta pa man din ang nagsabi na hindi ka na magkakaroon pa ng pag-asang mabuhay, tuloy-tuloy na sa kamatayan ang iyong karamdaman. At buong pait na nanangis ang haring Hezekiah dahil sa saklap ng balitang kanyang tinanggap. Death, the prospect of death, could be overpowering. Sobrang makapangyarihan ng kamatayan, kaya napakalaki ng takot ng mga tao dito. At sa katunayan, mula magkaroon ng isip ang tao hanggang sa tunay mabawian ng buhay, laging may pangamba, may takot sa kamatayan. Kamatayan niya o kamatayan ng mga mahal niya sa buhay o kamatayan ng mga inaasahan niya sa buhay. Kaya napakahalaga na magtagumpay ang mga mananampalataya na tanggalan ng kapangyarihan ng kamatayan, pahinain ito at alisan ng kamandag. Disempower death. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral na napakahalagang matutunan ng mga anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil kayo pwede naming lapitan para sa anumang bagay at pangangailangan. At ngayon, lalo kaming humihingi ng kaliwanagan upang maging handa kami at matanggalan namin ng sobrang kamandag ang kamatayan kung ito'y dumating sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, payapain niyo po ang aming loob, palakasin ang aming mga katawan, patalasin ang aming isip, at ngayon mangusap kayo ng kami, Panginoon, ay magkaroon ng karunungan. Tinig nyo lang ang gusto namin marinig. Mangusap kayong may kapangyarihan. Teach, instruct, guide, empower your people. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Kailangan po nating tanggalan ang kapangyarihan ng ang kamatayan sa ating buhay. We've got to disempower death, or it will defeat, overpower, or scare us all our lives. How do you disempower death? Papaano nga ba
pinahihina ang lakas ng pananakot ng kamatayan, unang-una, accept that people die, that people depart from this world. Kakambal ng pagkakapanganak sa mundo ay ang pag-alis dito ng mga nilalang ng Diyos. Tanggapin ang katotohanan na kakambal ng buhay ang kamatayan ng katawan. Man does not live in this world and in this form forever. At salamat na lang. Kasi ano nga kaya ang mangyayari kung ang ating espiritu ay titira sa katawan na ito habang panahon, samantalang ang katawan naman na ito ay parupok ng parupok, pahina ng pahina, nagkakaroon ng mga sakit at nagkakaroon ng sari-saring mga uri ng hindi na nito makaya na kumilos, umandar ayon sa design. Kaya pag sobra na rin sa kahaba ng buhay, lalo't ko ang katawan ay bumibigay na, may mga karamdaman, ay mas natatanggap na ng tao na siya ay dapat nang umuwi sa Diyos. Meron pa nga yun na nga ang hinihiling na mangyari. Kasi napakahirap ng buhay kung ang ating espiritu ay palati na magtitira sa katawang pabulok ng pabulok at pahina ng pahina. Tanggapin na darating talaga yon anumang oras. The Lord said, I won't let my life-giving breath remain in anyone forever. No one will live for more than 120 years. Nang makita ng Diyos, ang tao ay naging napakasama, naging marupok, at maraming mga kahinaan. Sabi niya, hindi ko papayagan na ang aking espiritu ay magtira sa katawang lupa na yan ng habang panahon. Wala akong papayagang mabuhay ng higit sa 120 taon. Napakahaba na nun, 120. 3 generations na yon. Kasi ang isang generation ay 40 years ang bilang. At yan ang sabi ng Genesis 6:3. Hindi kailangang maging napakahaba ng buhay ng tao sa katawang lupa. People die physically. Kailangan ang katawan ay mamatay para mapalaya ang espiritu na nandoon sa katawan na yon. We die only once, and then we are judged. Hebrews 9:27. At isa yan na nagdadagdag sa takot sa kamatayan dahil alam nating matapos mamatay ay haharap sa paghuhukom. Kaya dalawa ang tunay na kinakatakutan, yung kamatayan at yung paghuhukom. Kaya kung ang tao ay handa sa paghuhukom na yon, mahahati na ang kinakatakutan. Hindi ka na matatakot na humarap sa Diyos. In fact, excited ka pa siguro. Inaasam-asam mong humarap ka na sa Diyos. Ang tangi na lamang na may agam-agam ka ay yung paglisan. At kung yung paglisan na yon ay napagsanayan nating tanggapin sa ating isip at puso, hihina ang lakas ng kamatayan na manakot. Don't be foolish. A seed must die before it can sprout from the ground. 1 Corinthians 15:36. Magpakatalino daw. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na liban na lang mailibing, maibaon ang isang buto, hindi ito tutubo muli bilang isang bagong halaman. At ganon din ang buhay ng tao. Liban mailibing ang kanyang katawan, ay hindi naman tutubo ang kanyang espiritu patungo sa kabilang buhay. So prepare for departures. Paghandaan ang pagpanaw mo o ng ibang taong minamahal at pinapahalagahan mo. Kailangan pinaghahandaan yan. Kung pinaghahandaan ng pag-aaral, pinaghahandaan ng propesyon, pinaghahandaan ng pag-aasawa, pinaghahandaan din ang paglisan sa mundong ibabaw. Connect to eternal life as soon as possible. Ang espiritu ng tao ay binigay ng Diyos, subalit dahil sa kasalanan, ng espiritong ito ay namatay, bagamat buhay ang katawan. Patay yung espiritu in the sense na nawalay, nalagot ang kinalaman sa Diyos. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, ang espiritong ito ay mabuhay na muli
Yung sinasabi ni Jesus na you must be born again. Not physically, but spiritually, so that the spirit that is dead in the body will be alive again. So that when the body dies, the spirit will go back to God who gave it. After he had led them out of the jail, he asked, "What must I do to be saved?" They replied, "Have faith in the Lord Jesus and you will be saved." This is also true for everyone who lives in your home. Acts 16:30-31. Yung bantay sa kulungan na natakot dahil sa nangyaring lumindol, nagkaroon ng kaguluhan, naisip niya ang maraming bagay at tinanong niya ang mga mananampalatayang bilanggo niya, anong dapat kong gawin para maligtas? At sabi, manalig ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, pati ang mga nakatira sa bahay mo. Dahil siyempre, tuturuan mo rin sila, ako ikay maligtas na. Those who believe in Jesus will live, not die. At ang pinag-uusapan ditong mabubuhay ay yung spirito. Yung kumbagay parang nakatulog, na ligaw, na walay na espiritu na nakatira sa ating katawan, pagka nanalig kay Jesus, tumawag sa Kanya, nagpaligtas sa Kanya, muli itong magkakaroon ng masiglang buhay, muli itong magkakaroon ng koneksyon sa Ama sa Langit, at oras na malagot ang hininga, automatic, ito ay magbabalik sa Diyos na lumikha. Jesus then said, I am the one who raises the dead to life. Everyone who has faith in me will live, even if they die. And everyone who lives because of faith in me will never really die. Do you believe this? Isa sa mga pinakamahalagang pangungusap ng Panginoon. Sabi niya, ako ang bumubuhay sa patay. Lahat ng nananalig sa akin ay mabubuhay kahit mamatay ang kanilang katawan. At ang lahat ng nabubuhay dahil sa pananalig, sa totoo lang, ay hindi talaga mamamatay. Kasi buhay na ang espiritu nila. Ang mahalaga naman yung espiritu. At oras na namatay ang katawan, babalik ang espiritu sa Ama sa Langit. At sabi niya, nananalig ka ba sa sinasabi kong ito? Napakahalag na lang manalig. At pag nanalig ang tao sa katotohanan na yon, yan ang pinakasentrong katuroan ng New Testament, siya ay maliligtas. Meron siyang buhay na walang hanggan sapagkat nakonekta uli siya sa Diyos. Kung babalikan natin ang Genesis 6:3, sabi ng Panginoon, I won't let my life-giving breath remain in anyone forever. That is reversed in John 20:22. Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Nung nilikha si Adan, siya ay hiningahan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa tao. At yung espiritu na yon ang nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Yung espiritu na yon ang kailangang mabuhay na muli. Na kung marinig ang katuruan ni Jesus, maniwala kay Jesus at tanggapin si Jesus, yung espiritu yun ay muling nagigising, nabubuhay, kumokonekta sa Diyos. Kaya ang ginawa ni Jesus sa John 20:22, hiningahan niya ng banal na hininga, ng banal na espiritu, ng hiningang nagbibigay buhay ang kanyang mga alagad. At yan ay nagaganap sa sino mang tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hinihingahan ni Jesus ng hiningan na nagbibigay buhay at nakokonekta ka uli sa Diyos. Kaya mamatay man ang iyong katawan, ay tuloy-tuloy kang magbabalik sa Diyos na lumikha. Sabi sa 1 Corinthians 15:43, the first Adam became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. Hinambing dito si Adan kay Jesus. Sabi niya, ang unang Adan, si Adan ay naging buhay na tao. Pero ang huling Adan, si Jesus, ay taong nagbibigay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay na espiritu. Kaya ang sino mang nananalig at tumatanggap sa Kanya, ang espiritong nawalay sa Diyos ay muling
nagbabalik. Nabibigyan muli ng buhay, at ang hinihintay na lang ng Espiritong yon ay mamatay yung katawan para ito makalaya at lubos na makabalik sa Diyos. Mga kapatid, kung kayo naniniwala kay Jesus, tumanggap sa Kanya, Panginoon natin, tagapagligtas natin, kaibigan, ang iyong espiritu ay buhay na. Nakakonekta na sa Diyos. Hindi na mangyayaring kailangan pang mamatay ang katawan para mangyari yun. Nakakonekta na, at ang hinihintay na lang ay ang katawan ay mamatay para lubos na lumaya ang espiritu at magbalik sa Ama. That's why belief in Jesus is all important. Napakahalaga ng pananalig. Walang makababalik sa Ama liban may pananalig sa anak. And belief bypasses death. Pag nananalig ka kay Jesus, hindi ka na talaga mamamatay, yung katawan na lang. Malalampasan, malulundagan ang kamatayan tungo sa buhay dito, patungo sa buhay doon sa kabila. Belief gives spiritual life. Belief connects to eternal life. Kaya ubod ng halaga, napakahalaga ang soul winning. Na tayo ay magturo sa mga mahal natin sa buhay, maging sa mga hindi natin kakilala. Dahil libre naman ang kaligtasan. Kailangan mo lang ibalita sa mga tao. Manalig sila na ang ginawa ni Jesus, ang sakripisyo ni Jesus ay sapat na bayad sa kanilang mga kasalanan, at ibinadala ng Ama si Jesus to reconnect with people. And Jesus is the way. He is the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. John 3:3, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. Ganun kahalaga. The centrality of Jesus in our eternal life, the centrality of faith in having that eternal life in Jesus. Meanwhile, as if to physically demonstrate His power to give eternal spiritual life, Jesus also raised dead people to new leases on physical life. Hindi lang buhay sa kabila ang ibinigay ni Jesus, maging yung mga nalagutan na ng hininga dito sa lupa, dinugtungan pa niya, dinugtungan ng buhay dito mismo sa lupa, para lalo niyang ipakitang mayroon siyang kapangyarihan sa ibabaw ng kamatayan, that the power of Jesus overpowers death. Tulad ng ating kauna-unahang binasa ngayon, yung binata sa Nain na nabuhay muli, si Lazarus na binuhay niyang muli, ang anak na babae ni Jairus, and the extension of the ministry of Jesus to give life through Peter, binuhay si Dorcas or Tabitha, and through Paul, binuhay si Eutychus, at marami pa mga ibang kasaysayan. Tayo man ngayon, ginagamit ng Diyos para bumuhay ng patay, bagamat hindi patay na katawan ang binubuhay natin, kundi patay na espiritu, na pag dinalhan natin ang mabuting balita ng kaligtasan, tinuruan nating manalig kay Jesus, ang patay nilang espiritong naghihintay na lang na mamatay din yung katawan para makawalan at makapunta sa kapahamakan at sa paghuhukom, ang patay na espiritong iyo'y nabubuhay muli. Ang kapangyarihan ni Jesus na bumuhay ng patay, na ibinigay niya kina Pablo, kina Pedro at sa lahat ng mga alagad, ay ibinigay din sa lahat ng mananampalataya magpahanggang ngayon. Ang tanong lang ay, ano ang ginagawa natin sa kapangyarihang ito na bumuhay ng mga patay? Araw-araw, napakarami nating nakakasalamuhang mga patay. Patay ang espiritu. Meron tayong pagkakataong balitaan sila. How can they have faith in whom they have not believed? How can they have faith and how can they believe in the one that they have not heard of? And how can people hear unless someone tells them? At yan ang ministry nating mga naligtas na buhay na ang Espiritu, bumuhay din ang marami, dalhin si Jesus sa kanilang patay na Espiritu. Wala namang tatanggi kay Jesus na nagbibigay buhay, basta siya ang daladala mo. Kuminsan kasi ang daladala, religion, religious membership,
religious baggage, natatanggihan tuloy. Pero sinong tatanggi? Kung sasabihin mong namatay si Jesus para sa iyo, iniligtas niya ang iyong kaluluwa, manalig ka sa Kanya, tanggapin mo siya at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, sino naman ang aayaw doon? Naaayawan kasi sumali ka sa amin, maging member ka namin. Pag hindi ka namin member, hindi kasi yun ang natatanggihan ng mga tao. Mishandling of the universal salvation available by faith. Kaya mahalaga, ibalik natin, parubdubin ang ating pagmamahal sa lost souls. Kailangan mag-soul winning. Kailangan magdala ng mga tao sa Panginoon dahil liban sila'y manalig, wala silang pag-asa. Meanwhile, mayroong napakalaki at libreng pag-asa kay Jesus, so huwag sayangin. Kung babalik tayo sa pinag-uusapan nating kamatayan, pag ang tao ay sigurado na oras na malagot ang kanyang hininga, ibabalik na siya sa Diyos, ano pa ngayon na ikakatakot niya sa kamatayan? Maaaring malungkot lang siya kasi magkakaroon ng pansamantalang pagkakahiwalay sa mga mahal sa buhay. Maaaring magkaroon lang siya ng alalahanin kung marami pa siyang mga dapat sana'y nagawa, naihanda bago siya bawian ng buhay. Ganun na lang. Pero hindi napakalaking takot na mabulid sa kapahamakan pagharap sa paghuhukom. Jesus gives eternal life even before people die physically. Hindi kailangang hintayin mamatay ang katawan para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng Espiritu. Pagkatanggap kay Jesus, buhay na ang Espiritu. At wala na yung bawian. Ang kaligtasan sa pananalig kay Jesus ay hindi bigay bawi. Hindi namatay si Jesus para lang magbigay bawi. Hindi ipinadala ng Ama si Jesus para lang magbigay bawi at the slightest excuse. Kaya kung nanalig ka na talaga ng taimtim, totoo, tapat, manahimik ka na. Nagkakasala ka kung minsan, nadadapa, alam yun ng Diyos, kaya meron siyang itinuro sa ating pagtatapat, paghingi ng tawad, pero hindi ibig sabihin, natanggal na naman ang kaligtasan mo na gustong-gustong ipanakot ng iba. I tell you for certain that everyone who hears my message and has faith in the one who sent me has eternal life and will never be condemned. They had already gone from death to life. I tell you for certain that the time will come, and it is already here. In a manner of speaking, sabi ni Jesus, not in the distant end-time future, when all of the dead will hear the voice of the Son of God, yun yung mga spiritually dead, and those who listen to it will live. A very powerful verse, John 5:24 to 25. Marapat memoryahin para lagi nating magunita, masariwa, yung security of our salvation. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ng tiyakan, walang kagatol-gatol, sino man makarinig ng aking itinuturo at nanalig doon sa nagpadala sa akin ng Ama, ay may buhay na walang hanggan at hindi nahuhusgahan o uusigin kailanman. Lumampas na kayo, lumundag, lumigtang mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Lahat ng patayang espiritu na makikinig sa tinig ng anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakahalagang katuruan. At kung tusuriin ninyo ang verses, naka-past tense lahat. They had already passed from death to life. Kaya ang mga tunay naman na nanampalataya ay tiyak. Huwag namang ipagyabang. Hindi kasi naiintindihan ng mga hindi pa nakakaunawa. Pero tiyak tayong ligtas, hindi dahil tayo ay walang kasalanan, kundi dahil si Jesus ay walang kasalanan at ang buhay niya, ang dugo niya ay pinangbayad sa ating mga kasalanan. Napakasarap isipin na dapat wala na ng ganung uri ng takot sa kamatayan. Walang kasamang condemnation, judgment. Minsan, ang kinakatakot lang ng iba yung how will I die? Sana walang dugo, sana hindi bloody, sana masaya. Yung iba, sana naka-makeup ako pag namatay ako para handang-handa na ako sa pagbuburol. Mga kung ano mga concern. Pero nawawala na yung takot mong baka mapunta ka pa sa impyerno. Baka singiling ka pa sa iyong mga kasalanan.
nakakapagbigay ng kapanatagan. At sa mga iba nga na handa, gusto na nga nila mangyari yun. Lalo't hirap na hirap dito sa mundo. Pero yun namang oras ng kamatayan ay nasa kamay ng Diyos, wala sa atin. Hindi para sa atin na hilingin yun na dumating na. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, kaya habang hindi pa niya tayo kinukuha, isikapin nating mabuhay hanggang abot ng ating kaya, kung ano man ang kahulugan nun at ano man ang kaya natin na ipamuhay. Eternal life can be had and secured here, now. Hindi na kailangan ipaghintay ng paghihingalo para lumapit sa Diyos. An automatic transfer happens when a person's body dies. Ang espiritong nakatira sa iyong katawan ay biglang lumilipat sa kalangitan sa oras na ang tao'y bawian ng hininga. 2 Corinthians 5:8, sabi ni Pablo, "We are confident and would prefer to be away from the body and at home in the Lord." Sabi niya, nakakatiyak ako. Kami mga mananampalataya ay nakakatiyak. At mas nanaisin pa nga namin na mawala na sa katawang ito kung ang kahulugan naman ay mapapalipat sa piling ng Diyos. Mahalin natin ang buhay na ito dahil bigay ng Diyos. Pero kung binabawi na, buong luwag ng loob na isuko sa Diyos dahil ang magiging kasunod ay ang pag-uwi ng ating espiritu sa Kanya. Kaya kung minsan, kahit sa mga pamilya ng mga pasyenteng hirap na, ng mga nag-aagaw buhay, o sa mga pamilya ng nabawian na nga ng buhay pero ang bigat-bigat ng loob, ang lagi kong pinapayo ng inyong lingkod, release your loved one. Pakawalan mo na. Kung may tali kang inilagay na nagdudugtong sa iyo at sa kanya, kung talagang nabawian na ng buhay, nalagot na ang hininga, lagutin mo na rin yung tali. Hayaan mo na siyang umuwi sa Panginoon ng maluwag sa iyong dibdib. At kung sakali mang may epekto ang iyong nadarama doon sa namatay, huwag mo na siyang pahirapan pa. Pakawalan mo na. Total, sa Diyos naman pupunta. Bumitaw ka na at ng buong luwag na makabalik ang kanyang espiritu sa Diyos. Nalulungkot ka man, pero anong gagawin mo? Patuloy kang malulungkot. Pati tuloy ang sarili mong buhay na hindi pa naman binabawi, nawawalan ng saya, nawawalan ng sigla. Samantalang dapat mong sikaping ito ay maging makulay, masaya, makabuluhan, dahil hindi pa naman binabawi. Dahil darating ang panahon, ikaw naman ang babawian ng buhay. Kailangan bawat minuto, bawat saglit, bawat araw, linggo, buwan, taon na extension ng iyong buhay ay masulit. That's why you have to let go of people who have already gone to the next life. At kung minsan, kung ikaw man yung pasyente, talagang mas makabubuti pang bumalik ka na sa Diyos, tanggapin mo rin ang maluwag sa iyong puso. Kaya napakalaking ginhawa na nakakatiyak ka ng kaligtasan ng iyong espiritu. So prepare for departures. Accommodate in your heart and mind the fact of death. Kailangan may puwang sa ating dibdib, sa ating isip, ang katotohanan ng kamatayan. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Hebrews 9:27. But the good news is, you can bypass judgment. Kumbaga ngayon, uso na yung mga bypass, mga kalsada na hindi ka nadadaan sa gitna ng kabayanan na masikip, may bagong kalsada na doon sa mga bukid. Ganun ang kaligtasan kay Jesus. Hindi ka nadadaan sa judgment, meron ng bypass road. Diretso ka na sa presensya ng Ama. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. John 5:24, which we just read again. Meanwhile, death is always untimely.
Wala naman ka masasabing, hay, tama-tama ang oras ng kamatayan. Laging either ayaw mo pa dumating o gusto mo na di pa dumarating. Madalas ang bilis o kaya ang tagal kung gusto mo nang matapos ang buhay mo rito. That is inevitable, random. Hindi ko mas matanda, mas mauunang bawian ng buhay. Hindi ko mas may sakit siyang mauunang mababawian ng buhay. Merong ang lakas-lakas, mas nauna pa. Death is always senseless from our point of view and mysterious. The righteous perish and no one takes it to heart. The devout are taken away and no one understands. That the righteous are taken away to be spared from evil. Pagka daw ang tao'y matuwid, makadiyos, banal, mabuti, tapos biglang-bigla na nabawian siya ng buhay, kinuha ng Panginoon, sabi ng Isaiah 57:1, para siya iligtas, iiwas sa mga darating at nakaambang mga masasamang maaaring mangyari. What kind of life would one have if that life is to be lived in horror? Kaya kung minsan, ang isa sa mga madalas na tanong ng mga tao, bakit siya pa po ang namatay? Ang buti-buti niya. Sino ba ang mas handang humarap sa Diyos? Yung mabuti o yung hindi mabuti? Ang sinasabi nga ng Isaiah 57:1, maraming mabubuting tao, hindi natin naiintindihan na sila agad-agad na kinukuha para sila iligtas sa napakaraming masasamang pwedeng maganap sa buhay. Kaya kung tayo hindi handa, nagugulat, bakit siya pa magtiwala tayo sa walang hanggang karunungan ng Diyos na alam niya ang kanyang ginagawa. Though no one could fully prepare for it, familiarize yourself with the pain of death. Hindi naman talaga pwedeng maging ganap na ganap kang handa sa kamatayan ng mga mahalagang tao sa iyo. Pero pwede kang magsanay-sanay kahit papano to desensitize and immunize yourself in facing death. It is better to go to a funeral than to attend a feast. Funerals remind us that we all must die. Ecclesiastes 7:2. Mas mabuti pa daw na pumupunta sa mga lamayan at libing kaysa sa mga party. Kasi ang mga lamayan at libing ay nagpapaalala sa atin ang katotohanang lahat tayo ay malalagutan ng hininga, one time or another. Dapat mag-practice ang tao na humarap sa kamatayan, dalasan ang pakikiramay sa mga namamatayan. Kailangang masanay-sanay tayo sa katotohanang mahirap talaga yan. At sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat, tibayan ng dibdib. Ang laki sa tuway walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit. Kaya kailangang nagsasanay-sanay sa hirap para pag dumating yung tunay na mga dagok ng buhay na personal na meron ka ng kaalaman at meron ka ng kasanayan. How else do you disempower death? Live to the fullest. Ang mahalaga naman kung babawian ka na ng buhay, wala ka ng pagsisisi. Kasi nagawa mo yung dapat mong gawin, naitawa mo yung dapat mong itawa, nakain mo yung dapat mong kainin, namahal mo yung dapat mong mahalin, natanggap mo yung dapat mong tanggapin, naibigay mo yung dapat mong ibigay. Kung babawian ka ng buhay, konti na lang yung bigat. Wala kang malaking panghihinayang. So how do you prepare for your departure? Minimize pain. Make it your sublime duty in life to minimize pain. Your pain and the pain of other people. Pakontiin, paliitin ang mga pagdurusa. Huwag kang umimbento ng mga pagdurusa. Don't romanticize pain and don't invent suffering na hindi naman kailangan sa buhay. What else do you do so that you really will live to the fullest, maximize pleasure and happiness?
Akala nung iba, pagka banal ka't maka-Diyos, dapat hindi ka tumatawa, hindi ka nasisiyahan, hindi ka nasasarapan sa buhay. No, magpakasasa at magpakasarap ka sa buhay. Yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Basta't hindi mo ninanakaw at wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Kailangan kainin mo lahat ang pwede mong kainin na hindi masama sa iyong katawan. Itawa mo lahat ang dapat itatawa, magmahal ka ng todo-todo, magsaya ka. Nilikha ka ng Diyos para sumaya, hindi para lumungkot. Huwag nating ikambal ang pagiging maka-Diyos sa pagtitiis at pagdurusa. Hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Magtitiis ka lang para hindi ka gumawa ng mali. Magdurusa ka lang bilang kabayaran sa ginagawa mong mali. Pero huwag kang umimbento, humanap ng pagtitiis at pagdurusang di naman kailangan. Marami mga tao hindi nabubuhay ng masarap kasi walang ginawa kundi magtipid ng magtipid ng magtipid. Sa halip na magtipid ng magtipid, ang gawin mo, dagdagan mo ng dagdagan ng iyong income para dumami ang ginagastos mo, para ka lalong sumaya at makapagpasaya ng maraming tao. What's the point in always saving? Lagi na lang pagtitipid, pagmemenos. Hindi ganun ang buhay. Dagdagan mong income, damihan mong trabaho mo, damihan mong kinikita mo para marami kang gastahin. At marami kang mabigyan. Ang attitude kasi ng iba is to always stretch the little money they have. So, puro pagtitipid, instead of thinking creatively to make more money. Para marami kang ginagastos. Marami ka rin nadodonate. Marami kang naipapamigay. Hindi nasa pagtitipid ang ligaya ng buhay, kundi sa paglikha ng kayamanan, sa pagtatrabaho ng marami, at sa pagkita ng marami. Hindi sa pagtitiis sa isang bunga, kundi sa pamumunga ng marami. Maximize pleasure. Para kung binabawi na ng Diyos ang iyong buhay, hindi ka nagsisisi na hindi ka pa nakakasakay sa roller coaster. Sa bagay, hindi ka naman talaga dapat nagsasasakay sa mga ganon. Baka mahulog ka pa. Hindi yung binabawi na lang ng Diyos ang iyong buhay. Sabi, teka po, hindi pa ako nakakapunta sa Pagsanhan Falls. Kaya habang kaya mo, agahan mo na magpunta. Damihan mo ang iyong kita, magtrabaho ka para makapunta ka doon. Para pagbabawian ang iyong buhay, pwede mong sabihin, nagawa ko na 90% o 95% ng mga gusto kong gawin. Sige Lord, graduation na. Pwede na akong lumipat sa kabilang buhay. Minimize pain, maximize pleasure and happiness, and do the most good. Lahat ng mabuting pwedeng gawin, gawin na. At pag nagawa natin yung tatlong yan, anumang oras na tawagin ka ng Diyos, wala kang malaking panghihinayang. Dahil na ipamuhay mo ng buong buo ang buhay na ipinahiram sa iyo. Love and be loved while you have the chance. Kaya lagi nating idinidiin, huwag nang magtanim ng sama ng loob. Patawarin mo na lahat ng mga taong may pagkukulang sa iyo. Kung minsan naman yung pagkukulang, akala mo lang hindi naman pala talaga nila sinadya. Sinadya man nila o hindi, magpatawad ka na. Huwag ka na maghintay na naghihingalo ka tsaka mo pa ipapatawag para patawarin. At kung kailangan natin humingi ng tawad sa isang tao, agad-agad na. Hindi kung kailan, hindi mo alam kung nakakarinig pa siya dahil comatose na tsaka ka pa ngayon hihingi ng tawad. Pero yes, kahit mga comatose, sabi nila, nakakarinig pa. In fact, meron daw tao ang tagal-tagal na comatose, biglang nabuhay. Dinig na dinig pala niya lahat yung usapan ng mga tao sa paligid ng kanyang higaan. Yun daw pandinig ang huling tinatanggal ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Para hanggang sa kahuli-hulihang sandali, pwede niyang marinig ang turo ni Jesus, ang pangalan ni Jesus, at siya ay maligtas pa. Hindi yung comatose na sinasabi mo pa, yung piano, akin na lang. Hindi para doon yung kanyang pandinig. Kailangan marinig niya tungkol kay Jesus, ang pangalan ni Jesus. When you are going to die, make sure that you have no big regrets because you lived your life to the fullest. That you minimized pain, maximized pleasure and happiness, and you did the most good. Mabuhay ng ganap habang pwede. Sooner or later than desired, people go to where there is no more passion. Habang may init ang dugong nananalaytay sa iyong ugat, habang may gana kang kumain, habang mayroon kang gana sa mga iba't ibang bagay ng iyong buhay, gawin mo na sapagkat darating ang panahon na ang lahat ng yan ay lilipas. We know
that we will die, but the dead don't know a thing. Nothing good will happen to them. They are gone and forgotten. Their loves, their hates, and their jealous feelings have all disappeared with them. They will never again take part in anything that happens on this earth. Be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do. Dress up, comb your hair, and look your best. Life is short, and you love your wife, so enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. Work hard at whatever you do. You will soon go to the world of the dead, where no one works, or thinks, or reasons, or knows anything. Ecclesiastes 9:5-10. Solomon, the wisest man, said it. Ang iksi-iksi ng buhay, huwag kang magsayang ng panahon. Lagi kang magbihis ng komportable at magara. Magsuklay ka, mamustura ka. Kumain ka ng masarap, uminom ka, magsaya ka habang buhay ka. Dahil darating ang panahon, mamamatay ka na, hindi ka nakasali sa mundo. Hindi ka na makakakain ng embutido. Hindi ka na makakain ng palamig at sago, ng lechon. Hindi ka na makaka-enjoy ng mga bagay na yan. Gawin mo na habang buhay ka. Kasi paglipat mo sa kabila, iba naman. Tapos na ang dito at hindi ka nakasali. So kailangan gawin mo na lahat para wala kang pagsisisi. The ancients believed death to be an eternal repose and rest until Jesus. Because Jesus gave life back to the dead. Kaya, ang totoo sa kabilang buhay, meron ka uling kasiyahan, meron ka uling consciousness, pero nasa kabila ka na, wala na dito. Hindi totoo na namatay ka na, nando ka na sa Diyos, babalik ka pa para ituro mo kung saan mo naiwan ang nanalong ticket sa loto. Kahit gaano kalaki ang premyo nun, wala ka nang paki doon, nando ka na sa kabilang buhay. Hindi bumabalik ang namatay para bawiin ang kwintas o ituro ko nasa ng ngiping ginto. Walang ganun, guni-guni lang yun. Oras na nando ka sa kabila, kung nahusgahan ka, hindi ka papakawalan. Kung nasa langit ka naman, aalis ka pa ba? Para lang bumalik dito sa magulong mundo. Kaya walang multo. Ang linaw-linaw, they no longer get involved with life here on earth. They are in another place and time. So how do you prepare for departures? Leave no room for post-mortem regrets. Dapat kung namamatay na, wala nang pagsisisi, wala nang panghihinayang, buong luwag na tinatanggap ang kamatayan, kamatayan mo o kamatayan ng iba. Therefore, give or pay, forgive, love as much as possible. Have pleasant, loving partings. Dapat yung mga departures natin masaya. At kung di man talagang masaya dahil may kahalo namang lungkot, hindi naman mapait, hindi mahapdi, hindi makirot. Meron lang konting pagdaramdam dahil mamimiss mo ang iyong mahal sa buhay. Pero alam natin na kung pare-pareho kayong mananampalataya, ay magkikita-kita rin kayo sa isang grand reunion, kaya gumagaan ang dibdib. Life could be very short. So live so you could face death, yours and that of your loved ones, saying, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" 1 Corinthians 15:55. Nasaan ang kapangyarihan mo? Hindi ako natatakot. Meron mang takot kung aaminin, konti lang. Meron mang lungkot, konti lang. Pero kung naaalala at naiisip kung saan pupunta, sa piling ng Ama sa langit, at tatakasan na ang lahat ng hirap sa mundo, nasan ang kamandag ng kamatayan? Nasaan ang kapangyarihan nitong manakot? Dapat ganyan ang attitude ng mga mananampalataya. Kung lubos nating uunawain kung anong ibig sabihin ng maligtas dahil kay Jesus, at kung ulubusin nating isipin kung anong kahulugan ng babalik tayo sa Ama sa langit. Ama namin, turuan mo kami na madaig ang takot sa kamatayan. Turuan mo kami na mapahalaga na ang buhay na ito, magawa ang dapat gawin, at kung oras na para malagot ang hininga, maluwag sa dibdib namin na ito'y tanggapin.
Turuan mo kami na mahalin ang mga mahal namin sa buhay para kung sakaling bigla silang binawi, wala kaming pagsisisi o panghihinayang. Huwag kami mag-kim-kim ng mga sama ng loob at galit, but always release people with forgiveness. At sa mga kapatid ngayon, na ngayon ay nananalangin sa iyo, Ama, kung merong mga sumakabilang buhay na mahal sa buhay na hanggang ngayon napakasakit pa, alisin mo ang kerot at pait at sakit. Turuan mo kami, Panginoon, na pakawalan, lagutin na ang aming mga tali upang lubos silang makabalik sa inyo at kami naman ay lumaya sa lungkot at makapamuhay ng may kapayapaan, kasiyahan at kabuluhan habang narito kami sa lupa. Turuan niyo kami, Lord, na laging paghandaan yung hindi naman pwedeng iwasan na oras ng kamatayan. To minimize pain, to maximize pleasure and happiness, and to do the most good. And above all, to bring souls to you. Turuan ng mga tao na magtungo sa tamang daan, kaisa-isang daan, ang iyong anak na si Jesus. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga katotohanan ito sa ating buhay at nawa magkaroon tayo ng kapayapaan sa sandali na malagot ang ating hininga o hininga ng mga mahal natin sa buhay. Lord, teach your people, comfort us, guide us. In the name of your Son, Jesus. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Disempowered Death. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labisan inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas
lalim layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Itilang matino sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling, at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal.
sa likha-likha. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ngiti ang iyong bahati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Hallelujah, 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 Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!